pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, ang tabayanan lamang po ninyo, ang Diyos ko, Mpox. Tawag nito parang dumami na raw dito sa National Capital Region. Kung hindi ako nagkakamali, na itala ay 15 na. So malaman natin mamaya mula sa Department of Health sa pamamagitan ni Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng DOH, kung eto ba ay dapat na ba tayong mag-worry o mag-alala dahil nadadagdagan yung bilang ng may Mpox? Anyway, nasa linya na pala natin siya. Okay, sige, wag na nating patagalin sapagkat mahalagang makausap natin si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng Department of Health. Good morning, Asek Domingo, sir. Sa lahat ng mga kapuso na nakikinig at nanonood sa atin. Good morning po, Asek. Ito na nga po yung sinasabi ko sa ating mga tagapakinig kanina. 15 as of this time, habang nag-uusap tayo, 15 yung kaso ng Mpox dito sa National Capital Region. Tuesday, 15 yung ating total active cases. Pero sa 15 na yon, 11 lang po, 11 lang po yung National Capital Region. Kasama ko dun sa 15 na yan, yung ating tatlo na nasa Calabarzon at yung isa na kamakailan ay naiulat sa Cagayan Valley. Ayun, Cagayan Valley. Opo. Sa monitoring po at pagsusuri ng DOH, ano ba yung nakitang o paano nahawa itong iba sa mga kaso? Yung iba kasi na nauna, nalaman na natin. Pero yung mga recent cases, paano po nahawa sila? Opo, sila po, una sa lahat, malaking bagay na nung ating nalaman na positive sila, kaya nating tukuyin kasi sa Pilipinas kung aling clade yung variant na sinasabi. So meron tayong clade 2, yan yung nakita natin sa lahat ng ating mga kaso thus far. At hindi sila yung clade 1B na inaabangan na sana yung wag na sanang lumampas pa. Doon sa Africa, merong isang bansa sa Europa at yung Thailand, pero wala sa ibang lugar ng mundo. So based sa clade 2 at nakukumpirma ng ating mga epidemiologists, yung paraan ng paghawa ay ganun pa rin po. Yung sinasabi na balat sa balat, close, intimate skin-to-skin na contact. Yung po mga dumagdag na kaso, meron po tayong, parang sa ating datos, tumitingin ako sa mga numero. Yung isa po yung health worker na taga Metro Manila. Yung dati pa ho, hindi ho siya bago na iulat. Ang kanyang paraan ay maaaring mula sa isang bagay, yung tinatawag namin na fomites, no? Pero wag ho tayong matakot. Hindi ibig sabihin pag kumapit tayo sa MRT, makukuha natin. Hindi ho ganun yun. Yun ho kasi yung ating pasyente na nabanggit ay isa pong health worker sa loob ng ospital. Okay. Kaya po ang aming advisory doon is yung tinatawag na infection prevention and control measures sa loob ng mga ospital, dapat po pinag-iigting. At matapos siya may ulat, wala na kaming so far natatanggap na ulat na dumagdag sa ganung paraan. Yung isa naman po na ating binabantayan rin, yung ating 12-year-old, no, yung ating batang lalaki na taga Batangas na announce na rin ng local government unit. At siya po yung tinitingnan natin paano kayong paraan maaaring galing sa kanyang mga close contacts na nasa bahay at ito po tinitingnan natin. Yung iba ho, talagang marami sa kanila ay mula sa sexual contact. Hindi po sexually transmitted disease ang ating Mpox, ngunit kasama rin ang sexual contact kasi nga naman pag nagtatalik, balat sa balat. Right, tama yun, sir. Kumusta po yung lagay ng mga pasyente so far? Nasa bahay po ba ang mga ito o mayroon po ba sa kanila nakakonfine? Lahat ho sila ay nasa bahay. In fact, Tuesday, ang inaabangan namin, ang gusto sama na naming iputok na balita pero wala pang verification is kung pinayagan ng matapos yung isolation. Yung unang-una, yun hong unang report natin na tawag natin si case 10 saka si case 11. Mga lampas na ho sila lampas 3 weeks na ho sila. Pero kasi, ang guidelines natin Tuesday is either 21 days after symptom start or when yung mga langib, yung mga scab ay nahulog na. Whichever is later. Hindi kasi hindi pwedeng nagbilang na ng 21 tapos meron ka pang mga Meron butli. pa, correct. So para siyang bulutong na inaantay mahulog lahat ng mga langib. Oo, kailangan makinis na muna yung balat. Correct. Yun. Actually, hihiramin ko niyan. Yan ang sabihin ko ngayon. Kasi in medical scientific terms, dapat meron ng bagong epidermis. Ayun yun. So, pero maganda yung pagkasabi ko Tuesday. Hiramin ko na yan. Kailangan makinis na muli yung balat dun sa mga langib na dati. Ayun, opo. May nabalitaan kami, Asek, nakita ko nitong last week lang, bakuna daw sa Mpox. Mayroon daw dito sa Pilipinas.
Ay, alam mo, actually, Tuesday, yung naglabas nga kami ng advisory. Kami po talaga gusto natin sa DOH na magkaroon na ng bakuna at nakapila na ho tayo. In fact, meron nga hong bilang 2,000 initial doses. Kaya ho kami may bilang, hindi ko lang mabigay yung detalye kasi may mga papeles na ho yan, nagkakapirmahan po. Ayaw lang natin sabihin agad kasi hindi natin alam kung donation ba to or procurement. So there are many means. Pero konektado sa tanong mo Tuesday, nabalitaan namin, directly ako mismo, may mga mabubuting kababayan natin nagsasabi, Doc Albert, merong para bang umiikot-ikot dyan na announcement, no? May ano daw, available daw, imported. Alam mo naman ho tayo, meron tayong hangover pa na pag sinabing imported, di kalidad. So Yes. kami po, sa DOH, ayaw na namin pag-usapan yung mga bagay tulad ng smuggling, paano siya napasok, bakit nakalutot, etc. Pero doon na lang tayo sa usapin ng safety and efficacy. Ang mga bakuna ho kasi, meron yung specific na conditions, mga kondisyones tulad ng ang temperature dapat ganito, ang handling dapat ganyan. Pag binuksan mo na, o orasan mo yan. Inoorasan po yan. Kung mapapansin nyo nung panahon ng COVID-19, kapag nabuksan na yung botelya, hindi mo na pwedeng ibalik yun sa ref. Hindi yan Correct. parang pagkain na may tira, ibabalik mo. So, yun pong mga ganong conditions, hindi ho namin ma-assure Tuesday. At isa pa, kinakatakutan namin is, kapag nagkaroon ng side effects, not that we anticipate, no, but remember, all vaccines, all medicines, may possible side effects. Pag legal kasi ang bakuna, nakahanda kaming sumagot ng inyong pag-ospital, yung treatment, etc. Yung tawag na safeguards. Pero pag hindi po dumaan sa tamang proseso ang bakuna at wag naman sana may nangyari, hindi po namin kayo masasagot. Wala ho kayong mahahabol. So yun po yung aming, so very careful ako Tuesday, no? Kasi ayaw naming manakot, pero gusto naming sabihin na meron tayong proseso, antayin po natin. Now, to be frank about it, yung ibang kababayan natin, alam ko po may equity issue, kaya nilang lumipad. Bumibili sila ng ticket papunta sa mga bansa na merong available na bakuna. Yun po, mas okay po yung ganun kasi pag nagpabakuna kayo dun sa bansa na legal yung bakuna, assured yung quality kasi yung FDA nila yung bahala sa inyo. Pero sa atin, hindi namin masasagot yun. Kasi hindi pa naman tayo nag-a-approve dito. Yes. Kasi hindi pa tayo nag-a-approve. Saka yung approval kasi, Tuesday, hindi lang yung papel sa papel. Bago pumirma ang Director General ng FDA, May ibig testing. sabihin, yes, may lot testing, pati yung, hindi lang yung mismong bakuna, yung mga refrigerator, yung mga lahat ng supply chain, binabantayan niya ng mga inspektor ng FDA para pagdating sa inyong braso, sa inyong balat ng bakuna, sigurado ho kayong tumatalab yun. Paano ito, Sek, halimbawa, hindi lang 2,000 pala doses yung dumating at may paparating pang iba nang hindi naman dumadaan sa tamang procedure. May magagawa ba tayo dyan? Meron pong magagawa Tuesday. And again, I'm very careful kasi kami in saying this. Kasi kami, akala kasi ng ating kababayan, hindi kami nagmamonitor ni SecTed ng X, no, ng Twitter. Meron kami mga account na sarili namin na nakikita namin at nararamdaman namin yung hinaing ng ating kababayan na sabi nga nung iba nabasa ko, ano na ngayon DOH, kung sinasabi nyo na hindi safe, ba't hindi ho kayo magpasok? Ang sagot ho namin dito is, nakapila nga po tayo. Yun pong tinatawag. Actually, ito, balita rin, no, na na-monitor namin mula sa WHO, kamakailan lang, I think yesterday or the other day, binigyan niya ng emergency use listing, EUL, yung bakuna na inaantay natin, yung ating Genius. Marami yung mga nagsasabi doon sa ating mga feedback no online na matagal nang available yan sa ibang bansa, etc. Alam niyo po, hindi pa siya in-approve ng WHO noon. Yung mga bansang yon, sila yung mga nag-a-approve. But this time, the good news is, WHO has said, okay, meron na tayong emergency use listing, pwede na tong gamitin worldwide. A few days ago lang po yun. So nakikita niyo yung proseso umaandar po. As we promised, kapag nagsabi ang WHO na it is already available at nag-move na tayo from Africa or from the Democratic Republic of Congo na bumubuhos lahat ngayon doon, nakapila ho tayo. Yun. So, ibig sabihin, walang ginagawa ang DOH. Ibig sabihin, tawag nito, gumawa na ng paraan, nag-apply na tayo para makabili at nakapila lang nga.
Yes po, tama po yan. Nakapila ho yan, sabay-sabay ho yan. Ako na ho umihingi ng paumanhin kasi meron talagang oras na kailangan, meron talagang processing time. Hindi ho yan instant na parang pag-click mo sa app, automatic lilitaw yung bakuna. Meron po yung coordination, meron po yung proper processing, but we are shortening the time para dumating as soon as possible yung ating legal, lehitimong bakuna. Ayun. At once na maka-acquire na tayo niyan, Asek Domingo, paano po ba ang gamutan yan o turukan? One vial is to one pasyente o paanong dose niyan, dosage? Ay, magandang tanong yan, Tuesday, no? So, yung sasabihin ko, hindi ko kasi kabisado, pero kung di ako nagkakamali, ang isang vial ay isang dose. At Oh. ang doses ng tao, for now ha, yung alam kong brand, kasi may 2 or 3 brand yan eh. Yung alam kong brand, 2 doses yan. Pagkabigay sa'yo ng unang dosis, mag-aantay ng 30 days, 1 month, bago Oh. ibigay yung ikalawang dose. So, Pero, mayroon palang ganun, 2 beses? yes. Okay. Meron siyang dosing regimen. And remember, as I mentioned earlier, meron yang cold chain para bang conditions na kailangan may certain temperature. Hindi ko kabisado yung exact temperature. Pero sure ako na kaya ng sistema natin. Kasi remember, ayokong laging tinutukoy yung COVID, pero yun talaga yung experience natin eh. Nung panahon ng COVID, nagpasok tayo ng mga refrigerator na by the way, hindi ho to yung basta-basta refrigerator na pagbukas nyo may isda saka may ice cream. Hindi po. Hindi kasi baka iniisip ng mga kapuso natin, madali lang yan. Meron tayo refrigerator. Oo, meron kaming ref sa Oo. bahay. Oh, ganyan. May ref sa bahay, may pagbukas mo, may tilapia. Hindi ho siya ganun, no? Ang ating refrigerator is yung mga -25 at meron yung iba, yung ultra low, -75. Yung yung ating refrigerator sa bahay, ang temperatura niyan 0. So talagang kumbaga mas mainit siya sa temperatura, mas malamig yung kailangan na refrigerator. Oh, pero nabanggit nyo, Asek Domingo, yung sa isang pasyente, bali parang 2 doses. Isa pagkaturok, tapos 30 days after, isa na naman. After Opo. 30 days kaya, mayroon pang available para sa kanya dun sa ikalawang dose? Yes. So actually, dun sa pating pagbilang ng 2,000 doses, fina-factory in natin, isa pa yan, magandang tanong yan, no, Tuesday. Opo. Nagkakaroon tayo ng projections kung ilan ba ang kailangan natin. So, meron na ring mga ongoing meetings na ka-schedule, yung ating tinatawag na NITAG, National Immunization Technical Advisory Group. Ito yung mga eksperto, hindi lamang sa bakuna, pati rin sa social sciences, pati sa iba pang mga larangan, at may mga patient advocates na ang pag-uusapan nila yung prioritization. Kasi kung ang tanong kasi Tuesday is ilan ang dosis na kailangan, ang formula dyan, una, alamin natin kung ilang tao ang mga ngailangan. Yes. So, sabihin natin, mag-algebra tayo ng konti on a Sunday morning. X, di ba? Tapos, dahil 2 doses yung alam natin, so 2x. Times So, 2. yun ang o-orderin natin. Kung ilan si X, maraming mga binabalangkas yan. Una, tinitignan natin yung ating mga frontliner, yung ating mga dermatologist, yung mga doktor na kumukuha ng samples. Okay. Ikalawa, yung ating tinatawag na key populations. Doon sa ating datos na 15 active cases, meron kagad tayong maiisip na, baka yung ganitong key population yung may kailangan. Pero kung mapapansin mo Tuesday, hindi ko dinediretso kung sinong key population yun kasi Correct. ayaw ko stigmatize, no? Pero the data is actually telling us who at alam rin po nila yan at nakapila rin po yan. Pero lahat ng tao pwedeng magkaroon ng Mpox. Iyon. At saka, halimbawa, yung isang pasyente o nabilang na siya, ikaw, bibigyan ka nito. So, para ang lalabas, may reserba na siyang isa pang dose para dun sa ika-30th day niya, Asek. Correct. Kasi pag tayo ay bumili ng sapatos, hindi pwedeng kaliwang paa lang. Yan. Dapat pag ng paa meron. So, Tama. pares yan. Tama. Alright. At tawag nito, isa pang item, paksa, Asek Domingo, Yes. bago kita pakawalan. Ano po? Yung dengue. May mga probinsya na po nagdeklara ng state of calamity ba yan o state of emergency dahil sa outbreak ng dengue. Kumusta po ba ang status ngayon sa mga ospital? Kaya pa bang i-accommodate yung mga may dengue? Yes. Actually, Tuesday, although dumami yung bilang ng kaso ng dengue, and I think you have the number, pero para manggaling na rin sa akin, no? Right. Yung this year, 208,965 kumpara sa last year na 124,157. So, 68% yung tinaas.
Pero yung sinasabi nating severe dengue, nasa around 1% lang. Ibig sabihin, maliit na bilang lang, no, napakalaking bilang ang kailangan ma-ospital. And also, yung tinatawag na case fatality rate this year, bumaba. Ibig sabihin, mas konti yung namamatay. Sa dami ng pasyenteng nakikitaan ng dengue, kumukonti yung namamatay. So, that is good news in the sense, and to answer the question directly, kaya ng mga ospital. Tuesday, baka mag-reunion tayo next week, hindi ko pa alam, pero inaabangan natin yung datos ng leptospirosis. Ay, Remember, oo nga. si 'di ba si Enteng at I know minomonitor tayo ng mga kasamahan sa media kasi Right. kinukulit ako sa lepto, hindi kami naglalabas ng data kasi actually may data kami pero mababa sa ngayon dahil wala pang kahinugan ng incubation period. Correct. Ang incubation period is 2 weeks. Naway wag ako sana mag-ulat ng tumaas na bilang pero yung period na inaantay natin around this coming week. Alright, o sige, kung sakasakali at hindi ako maunahan, i-guest kita ulit next week. Yes, Tuesday, Para definitely. dyan sa update sa leptospirosis naman, ha? Yes, of Alright. course. O sige, Asek, pakakawala na kita. Alam ko may lakad ka ngayon. Salamat po sa oras po ninyo at magkita-kita tayo ulit. Asek, ha? Salamat po Tuesday at sa lahat ng mga kapuso natin. Good morning! Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin, si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health. O sabi naman, Hilingan, walang pinoproblema.